afternoon. Oh, good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So, today is July 14, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may McDonald's Binondo, sa may Juan Luna Street, dito yan sa may Tondo, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Indaya Street, Barangay 55, Tondo, Manila. Okay. So, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala akong kinalaman ng channel na ito. At wala akong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala akong pinapatungkulan sa labas. Sa ating pinag-usapan, mga kaibigan, sa gabi na ang pagsunod sa Diyos ay hindi paraan. Magbabalik po tayo mamaya po. Kundi tayo ay naligtas na, kaya tayo ay sumusunod sa Diyos. Kung papansinin natin, maraming mga tao na nagsasabi na dapat maging tagasunod tayo ng Diyos. Para tayo maligtas, dapat ay perfecto natin na susunod ng Diyos. Pero kung titignan natin, hindi ganoon yung pamamaraan ng kaligtasan na tinuturo ng Diyos. Kaya nga kung ating pagpapasehan at pagkukunan natin ng halimbawa, yung mga taga-Israel, ay makikita natin, Sir Jeremy at mga kaibigan, na yung mga taga-Israel, nang sila ay nasa ilalim ng authority ng mga taga-Egypto, sila ay ginawang alipin, sinakop sila, ay sila, ang Diyos ay gumawa ng pamamaraan para sila ay ilayo sa sitwasyon na iligtas sila doon at dalhin sila sa lupang pangako, which is Canaan. At kung titignan natin yung karanasan na yun ng mga taga-Israel, nakikita natin na niligtas sila ng Diyos sa kanila. Hello po. Hello po, good evening po ma'am. Mula ang ating mga asawa ay susundin natin ang kanilang madalas na, di ba? Hindi na kailangan ibutos yung isang bagay kasi nagkukusa na tayong gawin yung mabuti, no? Yung makakapagpasaya sa isang tao na mahal natin. Maluwag at taos-puso natin ginagawa at makakapagpasaya sa mga mahal natin sa mundo. Ganun din sa mga utos ng Panginoon. Kung ito ay nanggagaling sa pag-ibig, mas madali na ang pagsunod sa kanyang mga utos. Amen. So, titignan natin yung konsepto na yun ng pag-ibig ng Diyos. Ito talaga yung pinaka-foundation ng kanyang Christian. Kasi nga, ang utos ng Diyos, yung kautosan, nagre-reference siya, nagmanifest siya kung sino yung nag-ibig ng Diyos. Kasi ang isang utos na hindi naayos, makasabihin ng Diyos. Kasi kung nag-utos na inaayos, makasabihin din ng hindi maayos. Pero ang ating Diyos, yung kanyang utos ay puno-puno ng pag-ibig. Titignan din natin yung sa utos, it is divided into, di ba? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig natin sa kapwa. So, ibig sabihin, yung foundation ng utos ay pag-ibig. Kaya kung iniibig na natin ang Diyos, gaya ng sinabi ko, ay kinakailangan ibigin din natin ang ating kapwa, lalo higit ang ating pamilya. Maalalahanin din natin, mga kaibigan, na bagamat ang utos ng Diyos ay hindi daan sa kaligtasan, kaya nga na sinabi ko kanina, ito naman ang magiging batayan ng paghukom ng ating Panginoon. At malalaman ng Diyos na tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya kung tayo ay sumusunod sa Kanyang utos, sapagkat ang buhay na puno ng pananampalataya ay ang buhay na pananampalataya, mga kaibigan ko, ay isang pananampalatayang gumagawa at sumusunod. Ayon nga sa 2 Korinto 6:10, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawan. Sabihin, darating talaga ang araw ng paghukom. At sa araw ng paghukom na yun, titignan ng Diyos kung tunay ba ang ating pananampalataya sa Kanya at magiging measurement doon kung tayo ay tagasunod ba ng utos ng Diyos. At kapag tayo nasunod sa utos ng Diyos,
kalagahan naman na mararanasan natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Totoo nga yan, kasi dahil na dito sa lupa, may mga laws tayo, may mga batas tayo na pinapatiran dito. At although para yun sa ating kaligtasan, no? Hindi tayo, huwag tayong, susunod tayo sa traffic laws para hindi tayo magka-disgrasya sa ating mga daan. At kapag hindi natin ito nasunod, nagkakaroon tayo ng mga parusa, consequences ng ating mga nagawang kasalanan. Malaki man, maliit. Ngayon din sa ating tahanan, ganun din. Kung meron tayong nalalabag ng mga utos, meron talagang kaukulang consequences yung mga paglabag natin. Kaya mga kaibigan, turuan natin na ang ating buong pamilya ay sumampalataya ng tunay sa ating Panginoon na makikita sa ating tapat na pagsunod sa utos ng Diyos. Tandaan natin na isang pamilya na sama-samang sumasampalataya at sumusunod sa Panginoon ay maituturing na isang makadiyos na pamilya na lumalarawan sa makalangit na tahanan. Tunay nga mga kaibigan, sa gabi ito nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Nakita natin ang kanyang kalooban sa ating pamilya. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, binigay niya yung utos sa ating pamilya, yung utos sa sanlibutan, sa mga tao na kanyang tinuturing na anak upang sila ay sumunod dito at upang makita ang isang maayos at masaganang pamumuhay, sapagkat ang utos ng Diyos ay isang utos na kung saan magpapatibay at magpapaayos ng ating relasyon sa loob ng pamilya at ng ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa pinagpala po tayo sa gabi ito sa pamamagitan ng mga salitang atin pong napag-aralan at narinig galing po sa ating tagapanguna sa ating pong programa. Kaya po mga kaibigan ko, bago tayo magtapos sa ating programa, tayo po muna ay umupo para sa isang panalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami muli sapagkat sa gabing ito ay patuloy niyo po kami sinamahan sa amin pong pag-aaral ng salita po ninyo. Sa gabing ito natutunan po namin ang kahalagahan ng inyong mga utos, na itong mga utos po pala na ito ang nagiging gabay namin sa aming mga buhay upang amin pong masunod ang inyong pong pamantayan ng inyong pong mga kalooban. Dakilang Diyos, tulungan po kami na bagamat ang mga utos po ninyo ay hindi rason para kami ay maligtas, subalit tulungan niyo po kami, O Diyos, na bilang mga niligtas nila ay amin pong masunod ang mga utos po ninyo sa amin, kayong din masunod ito ng aming mga pamilya. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong pangunguna sa amin sa gabi ito, at nawa patuloy niyo po kami samahan sa susunod pang mga gabi ng aming pong pag-aaral ng pong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli ninyong pagsubaybay sa ating pag-aaral sa gabi ito, mga kaibigan, na kung saan ay nalaman natin ang kahalagahan ng pagsunod sa utos o batas ng Diyos. Bukas ay samahan ninyo kami muli dito sa programang Baka Diyos na tahanan, larawan ng kalangitan. Magandang gabi at pagpalain po natin. Magpasyata. Init ng panahon? Refresh ka muna. Try Gachi Veggie Fruit Still Ano yan? Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily baking. Available in 240 ml. Sakto sa kahit ang click mo. Order now. Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Gachi Veggie Fruit Still Lamig na, healthy pa. Avoid gaining weight as you age. A recent physician's health study may have found the answer you need. Old Pringles. The study observed men for 8 years. They found that for every extra
weigh 2.5 pounds less. What exactly is 40 grams? A slice and a half of whole wheat toast or 8 whole grain crackers. Enjoying whole grains is another ageless advantage. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Oh, Tsaka, may kanto. ano, sikip yata dyan ah. May doon na lang sa kanto. May kanto doon. Kasi sa dulo na yun. Sikip na yun. May kanto yun. Biting. Double part. Wala yata akong mabigtahan dito sir ah. Sa right side po may labasan dyan pa highway. Kanto na yun dyan sa gitna. Ayan. May tao doon. Kanto yun. Dyan Yan. kayo Mas pwedeng sikip dun eh. umikot. Hindi, dyan po kayo pwedeng umikot sa kanto na yun. Punta naman doon sa kanto. Ang labas mo. Saan? Dyan. Ay, yan. Yung kanto na yan, pwede kang Papuntang may. Okay. Dyan lang kami sa may kan. Dyan lang kami sa kanto na yan. Yan, okay na. Kaya dito na lang. Dali lang po, nakaharap tayo. Sige. Yan, sinadrop na natin sa salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.